Magandang araw po mga kapuntos, at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng punto por punto team at naway maintindihan po ninyo, sana po wag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po maunawaan po ninyo. Maraming salamat po, kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Mayong buntag ka natong tanan. Kinsay taga Lagyo dire? Kinsay taga Cebu? Asa dapit? Danao. Apingon sa North. Nay taga Mindanao. Wala. So ang uban anay taga Bohol. Sige, mayong buntag. Ako dahil si Brother Romer. Taga Negros Oriental. Unya nagpuyo ko na aras sa Gabok sa Manolo sa Bukidnon. So naabot ko dire kay na may pagama si Padre, mga statwa. So ako sa una sa dili pa ta magsugod, ako sa una kusako ka kanang Pentecostal yun may sa una. Pentecostal unya ang among simbahan, ang among balay ilang simbahan. So nagdako gyud ko sa una nga wala kayo sakto nga pagtuo sa Katoliko. Mura ba og iring kabang? Di gyud bisag unsa na lay tuhuan. So sa ato karon dire sa ministry, ang atong punto gyud nga nganong naata dire is total conversion ha. Moro gyud na atong punto dire. Unya sa dili pa ta magsugod aning atong topic sa Sacraments of Healing, kanang ang atong CR na diri sa likod ha. Kabalo naman mo, ganahan kinsa gatong malibang yun ato dito sa Pikas. Napuno na mo guning dire. So gatong mga gamit ninyo, ang pingig yun na ninyo ha. Kaya kung unsa man gani mga wala, inyohan na yun ang tulubagon. Dili ang ministry. So, og kinsa gani gatong magtabako, ato lang mo dito sa gawas. Ayaw lang diri sa sulod, ha? So karon ang Sacraments of Healing ang ato ang hisgutan. Ang Sacraments of Healing ana ka na mag-flow diha sa kumbisal o sa hilog sa masakiton o sa Eucharistia. Na diha magsukad. Kay kung ang atong punto laman o purpose nga moari dire para maayo unya wala tay kabaghuan sa atong kinabuhi, useless lang ang tanan. Kay daghan kay ko mga kaso dito sa Bukidnon nga moadto nga brand magpahiling ko. Magpahikap ko nimo. Ko nga magpahikap ka nako. Wa day kay hikapan sa imong bana. Ina na ba? Nga ganahan kayo silang maayo. Pero wa gani sila kabalo unsay pagtulunan sa simbahan. Kaya ako sa una sa high school pa ko, ang akong pagtulunan Katoliko o Protestante. Kung naman gani mag-catechism dito sa kanang Mayo, catechism man na siya. Ano man na siya? Flores de Mayo. Pag Flores de Mayo, adto yung simbahan sa Katoliko. Ano man, pag ingon katekista nga pagdala mo og kaning baso, magdala ko kabo Dako-dako yun akong dalon, misang niwang ko sana. Na may kaon. Pagka mo ingon po nga, ari dire, kay kanang natay rosaryo, maanto po ko. Na may pag-ingon og mayong kape mga pinayudana. Pero na gituyo gyapon to sa Ginoo nga bisan og kaning ako ang pagtuo nga nagtakpaw-takpaw naka gyapon dako kay sa pagtulunan sa ako pag abot nako sa high school. Ngano man bisan og dili ko mutuo og purgatorio sa una, di ko mutuo og kanang mga estatwa, ingnon gyud ako na moingon gyud ko anang nganong nama mo mga demonyo diri simbahan. Pero kabalo mo yung sa silot sa Ginoo nako, tigama ko estatwa karon. Mao gyud na silot sa Ginoo nako ron.
O sa una mo buak og mga estatwa sa una. Okay, di man ko ganahan anak, kay moingon man ang akong papa sa una nga kani mga estatwa kanang purgatorio manas Biblia. So nagsukad ra day among pagtuo diha sa Biblia lang. Okay, naaman diha sa 1 Tesalonica 3:15 at Timoteo 3:15 nga ang Biblia ang simbahan diay mao ang haligi og sukaranan sa kamatuoran. Daghang nang react karon diha sa pagtok ni Padre ana. Kay mayon sila nga di naman mo manuog Biblia. Naguna man ang simbahan, mo man gibilin ni Kristo. Wala gabilin ang atong Ginoong Hesukristo Biblia. Ang iyang gibilin simbahan. Ug diha sa simbahan naa diha ang sacraments of healing. Healing ha, dili manghiling. Mao na siya nga diha sa sakramento adunay 7. 7 ka kanang sakramento. Kanang gingon nato baptism, kanang confirmation, Eucharistia, kumpisal, ordain sa pagkapare, kanang kasal, marriage ug anointing of the sick. Importante ni siya sa atong kinabuhi. Nganuman, diha sa sakramento nagsukad ang ato ang pagtuo o kaluwasan. Na diha tanan ang source kay ang sakramento di ay kinabuhi gyapon na siya ni Kristo. Na diha tanan ang source. Na diha ang muna nga sa baptism mo bitaw na siya nga naganid ra gyapon na siya sa tawo. Sa panginahanglan sa tawo. Ang baptism kung sa tawhanon pa na siya nga sa atong pagtan-aw mao kana ang pagsulob nato ni Kristo. Kabantay mo bata ini gawas. Unsa may buhaton ninyo? Pasagdaan ba na ninyong hubo? Dili inyo nang saninaan og sanina. Haron dili tugnawon ang bata. Haron himsog ang bata. Mao kana ang gipasabot diha nga sulmob ta diha ni Kristo sa baptism. Mo na nga diha sa bata, sa diha nga masuluban na siya ni Kristo, masuluban na siya biste, pagdakuan na, mo na siya nga tudluan nato ang bata kung unsay maayo ug unsay dili maayo. Mao kana ang confirmation, paglig-on sa bata para ang bata mutubo nga nay kahadlok sa Ginoo. Tanawa ang ganid sa sakramento. Gikinahanglan kana sa tawo. Karon, pagabot sa confirmation, ang bata hamtong na, kabalo na siya unsay maayo, unsay dautan, magsakit dili. Magsakit. So gikinahanglan kita og doktor, mo nang muadto ta sa doktor atong isugid tanan ang atong mga sakit. Di ba? Itago na inyong sakit, tagaan mo sa doktor og dili insaktong tambal unsay mahitabo niyo malibat yun inyong mata og tinunumar ang tambal. Okay, dili mamumutugan. Unsay sakit ninyo para matambalan mo sakto, ayaw mo tago sa doktor. Mao na nga diha sa sakramento usab sa kumpisal isugid nato tanan ang atong mga sala. Ayaw pagtago-tago. Nganuman kung magtago-tago ka, wa yun ay pulos. Magbugat na gihapon ang imong paminaw. Wala gihapon kay, kanabit ang wala kay peace sa imuhang kasing-kasing. Magsige kag ampog amahan namo anak ka sa langit pagdaygong imong ngalan. Katong mga pasayloon ako ang mga nakasala ang kanamo. Unya wa po ka nakapasaylo sa imong silingan. Kinsa may imong gibakakan, imong kaugalingon gihapon. Kung magampo kag amahan namo, kinahanglan nga pasayloon nimo tanan nga nakapasakit kanimo. Bisan bagdako, bisan paggamay. Kay daghan kayong naulian na anak. Kay ang pagampo di ay sa atong mga kaaway, ang una makabenepisyoan ang atong kasing-kasing. Ang atong yung kasing-kasing. Bisan pag-unsaon nato og limod. Kana bitong divine mercy bitaw, nay nahitabo ana didto sa Iloilo. Na may kauban dito nga nay niduol niya benefactor sa kana bitaw mga perlas bitaw. O dato yun na siya tigulang gikasinahan siguro to siya sa mga pag-umangkon kay wala magud siya bana. So ganahan sila nga maila kato nga kabtangan. Karon naglain na iyang paminaw. Ni ana siya nga brad mo adto ko dito sa Maynila kini ana ang doktor sa ako
nga kinahanglan nga magpabiopsy ko kay basin og cancer ni akong sakit. So ni ana siya nga pwede ba magpa pre-over mininyo. So ni ana ang brother nga dili may pwede mag pre-over kay di man may pare. So ilang gibuhat giampo sila divine mercy. Kabalo mo sa nahitabo nangahulog ang mga lansang diha sa tiles. Dagko kayo. So unsa man day dako kay importante ning divine mercy unsab sa ato ang pagampo. Once nabitaw ka na mayon ka nga tungod sa iya mahimayaong tungod sa iyang masulubong pagpasakit, kaloy kanang imong gikalagutan ba? Kaloy tarpulanog ang tibo, kalibutan isulti ang tanang mga tawo nga nagpasakit kanimo. Kaya balo mo kinsay unang makabenepisyo ana imong kasing-kasing. Daghang nangaulian ana, mismo ako naulian jud ko ana. Kaya bisan pag kinsa pa ang muhatag nako og mga sulti nga dili tinuod iluom ra na nako. Ako ra nang iampo sa divine mercy pag abot sa September birthday mo may rin nangayog pa sa ilo. Nangayog pag upasaylo, nangayog pag upasaylo na amo tay pagkulang, di ba? So kinsay nakabenepisyo kaming duha. So inana ang sacrament of penance. So diha sa sacrament of penance, mayngon man ang doktor, di ba? Mayngon ang doktor nga, o sige, maunit tumara nga tambal para ikaw maulian. Tagaan ka reseta, tagaan ka vitamins, imo ka ng imnon. Mao ka na ang Eucharistia usab diha sa simbahan. Nga kung pagkahuman gani nimo og pangumpisal, mudawat gani ka sa unod ug dugo ni Kristo aduna kay kaluwasan. Muna nakalatid gihapon sa nakahanay gihapon sa panginanghalan sa tawo. Mao ka na ang sakramento. Mao gyud na gibilin usab ni Kristo. Ug diha niya na moabot ang panahon nga ang tawo makapili sa iyang gusto, di ba? Kita, ako gikan ko sa seminaryo, 3 ko katuig, pero wa man ta nakapadayon. O naay plano gyapon ng Ginoo, dili ta magmahay kung unsa man gani future nato, kung unsa man gani gihatag sa Ginoo nga future sa atua. Kibing ka nga ay wa ko na pare. Sayang kayo, dili sayang gyapon. Kana may gitukod gyapon ang Ginoo, it's either magminyo ka, it's either mag-ordain ka sa pagkapare, mao ka na ang gihatag sa Ginoo. Mao na nga sa diha nga ang mga pari ordinahan nagpadayon gihapon ang simbahan. Tungod nila nakapadayon gihapon ang simbahan, walay putol ang pagkapari sukad pa sa kaniadto nga panahon. Mao na nga diha sa ato ang pagkatigulang. Unsa may mahitabo nato? Kanang anointing of the sick, magsakit man gyud ta, di ba? Tinuod dili. Kung magsakit kita, unsa may ato ang duulon? Pari gyapon. Kay ang hilog dahil sa mga masakiton, dili kana siya hilog nga ikaw tiwasan. Dili na anointing nga ikaw mamatay ha. Kay maingon dito sa kung adto ka dito sa Mindanao, og maingon nga pasantala na ay kugtong luha. Umana man ang uban. Ay kugtong luha. Magmalatay na dai ko. Dili. Ang anointing of the sick di ay dili na siya pagtunglo kundili pag-ayo na sa imuhang kalag. Ang magkaano lang ana, pare. Pare lang ang maka-preside ana. Kaya ang anointing of the sick, duha na siya. Kumpisal ug ang pag-anoint. Muna siya, nga diha sa anointing of the sick, nauna siya dire. Nga mapasaylo ang imuhang mga sala niya. The anointing of the sick confers the sacraments of grace on the person. The sacramental grace has the following effects. Unite the sick person with the passion of Jesus, gives him comfort, peace, strength to endure the distress of sickness of the old age, forgives all his sins. Mo bitaw nga diha kung mahilugan gani ka, makadawat gani kag hilong, dako kay na sa garantiya nga malangit ka. Mao bitaw nga ayaw paabuta nga kamo magtinga-tinga na inig abot sa pare. Matiwas yun mo. Mao nang mayon silinga tanaw sa padre gitiwas na butong iyang giadto didto. Dili man. Ako bitaw sa una,
Sa dihang nagkasakit ko, unsay akong gitumar. Hala, biologic bisag unsa pa na siya nga antibiotic, gitumar na nako, nalipong na lamang kog maayog tinumar, wa gyapon ko nahuwasan. Kabalo mo kinsa akong giduol, pare. Kay usa ka daib lang sa akong balay, simbahan na mas mga Franciscan, mga pare. Pagpa-anointing nako, pagkumpisal nako, pag-anointing, huwasan ko dayon. So mauna siya, naa siya demonic gihapon kanang preternatural illness. Naa may sakit nato karon dire nga maingon ta bitaw nga, Brad, dugay na kayo ni nakong giantos. Nawad-an akong paglaom, ayaw kawala sa paglaom. Ngano man, kanang atong mga sakit mo kana ang kuna kay gugma ana dako kay nagmerit do ngadto sa langit. Natay merits ana sa Ginoo. Ngano man makatampo ta sa iyahang kasakit dito sa krus, laliman ka ni ari ang Ginoo haron sa pagbayad sa ato ang gibayaran ang ato ang mga sala, gilambusan siya maayo, halos mugawas na iyang bukog sa iyang likod. Pero unsa man malipayon gyapon siya nga nagsugdoong diha sa gugma para sa ato ang tanan. Mas grabe pagani ang iyang gibati kaysa atong gibati karon, di ba? Ayaw mo pagkulong, kanibang naman tayo bitaw kaning natay panghuna-huna bitaw nga moadto ko sa office para maayo. Ayaw mo patrap sa healing. Patrap mo sa sacraments. Kay kung maura na inyong purpose nga maulian ra ka dire, i-deliverance di mo maulian. Total conversion ang gikinahanglan. Kung wala kay conversion, wala juga. Wa jud kay nada. Mo ni ang giingon dire. Ayaw kamo kahibulong nana dire sa 1 Pedro 4:12. Ayaw kamo kahibulong sa mga mapait nga pagsulay nga inyong giantos. Ayaw kini isipa nga talagsaong butang nga mahitabo kaninyo. Paglipay hinuon kamo nga nakaambit kamo sa pag-antos ni Kristo aron magmalipayon kamo inig pagpadayag na sa iyang himaya. Ang ato dayang sakit nga tungod ra pud sa ato ang kagahe sa atong ulo, magantos jud ta. Na may epekto, di ba, sa atong walay pagka-disiplina sa atong kaugalingon. Kung wala ganitay disiplina sa atong kaugalingon, paningkamuti nga mo disiplina ka pag-abot sa panahon nga gusto kang maayo. Daghang mo ari dire mingon, Brad, sakit ako ang hawak, sakit akong tuhod na mga 80 na edad. Usa may ganahan nimo mubalik kag 16. Naa na magutay sakit. Di naman gyud na nato ikalimod. Pero ayaw bitaw isipa bitaw nga kaning imong sakit babag ni sa ako ang pagkabuhi na ning kalibutan. Parte na ni sa atong kinabuhi. Atong i-offer ang atong sakit ngadto sa Ginoo diha sa gugma. Kaniana gani si Saint Therese of the Child Jesus, bisan gani pagpunit sa dagom nga naay gugma, mas dako pa kunig punto sa Ginoo kaysa kadtong mga tawo nga nag-ayo og masakiton, nakapalakaw og bakol, nakapakita sa mga buta ug nakahatag og daghang mga milagro. Sa ato pa, ang gugma ay naghatag og value sa tanan natong gibuhat diri sa kalibutan ug wa kay gugma useless ra imong pagkinabuhi nining kalibutan. Kay ang gugma ay naghatag na og value sa tanan nimong gipangbuhat karon. Kung wa gani kay gugma ni ari dire moingon na kang litse maning ako ang sakit, sige na lang nani gipaminaw sa akong lawas, wa jud kay kaayuhan. Ihalad sa Ginoo ang tanan nimong mga sakit. Tanawa ha, ang mga santos, once na malipayon sila, wala sila sakit sa ilahang kinabuhi, wala sila nag-antos, kabalo mo unsa ilang isulti? Kabalo mo wala. Lord, nganong imo mangkong gibiyaan? Once gani na sila sakit sa ilahang lawas, daghan na silang gibati, cancer, tuberculosis, unsa pa nakabalo mo sa isulti, Ginoo, salamat sa imong gugma. Mao gyud na siya. Kay baliktad ang mohigugma ang Ginoo. O bitaw dire, ningon nga ang pag-antos, makasantos. Ang paghiubos, makatubos.
Kung wa gani kay pag-antos, useless ang imuha. Gikan ka sa uno imong edad, mga tag city kana naman kay hunauna ana. City hangtod sa pila na imong edad karon, wa kay gugma gani sa imong kinabuhi, useless ra nang tanan. Paningkamuti nga makahatag ka gugma diha sa imong kinabuhi karon hangtod sa pagbiya nimo aning kalibutan na. Gugma tanan ha, bisan pag unsay mahitabo. Daghang moari dire nga brad unsaon naman ako, depressed na ko kaayo sa akong kinabuhi, sa akong nasinati karon, sa ako ang lawas. Pero unsa may punto ani. Gugma lang jud tanan, mao ra na hinumdumi. Gugma mao'y makapahatod nimo ngadto sa langit. Ug ang pagtuo nimo ni Kristo. Kaya ang gugma mo flow na tanang mga virtues diha sa imong kinabuhi. Bisan og wala ka kabalo sa pagtulunan sa simbahan, ug naa kay gugma mo infuse og knowledge ang Ginoo diha sa imuha. Matingala na lang ka nga, uy, nakabasa ko sa doktrina sa simbahan, nganong nahibal-an naman ako nga wala naman ko nagtuon. Mao nay nahitabo sa mga santos. Gihigugma nila pag-ayo ang Ginoo. Ang Ginoo na mismo ang nipaila kanila. Mo bitaw nga diri karon kana may kumpisal. Kabalo mo unsaon pagkumpisal? Kabalo mo unsaon? Kinsay nakakumpisal diri og katong 19 purgate na. Katong kasal pa lang na. Kinahanglan nga mangumpisal gyud mo ang inyong pagpangumpisal inanihon. Bendisyon ni ako padre kay nakasala ako. Ako mga sala mao kini. Ang kinatapusan ako ang kaning pagpangumpisal giniadtong 1950 ba o 1970 ba unsa ba na. So isulti ang imong mga sala. Ganida tanan naman na diha, naman na sa atubangan, diha sa gawas. Na tanan dihang mga sala. Mao na imuhang hinuktukan karon sa wala pa gani ang pare. Magsugod og pagpakumpisal. So paghuman nimo ana kung na may English ana no, may ka nga sa Binisaya, bendisyon ako padre kay nakasala ako. Akong mga sala mao kini. Ang kinatapusan ako ang pagkumpisal mga subutan ko nakahinumdum ka. Tapos mao kini ang akong mga sala. Ano na imo mga sala na isulti. Pagkauman ana kung na kay mga limot og sa tanang mga sala nga ako nakalimtan. Og tagaan kag absolution sa pare, hinumdumi na kay mao na imuhang penance. Iampo na nimo pagkahuman. Act of contrition, nakamemorize pud mo sa act of contrition. Na, problema ron. Wa mo ka-memorize ba? Na-memorize ang uban. Mga katikista ni naka-memorize sa gatong mga rakista, ayo ka-memorize gyud. Oh, kana bitang main ka nga, oh my God, I am heartily sorry for having offended you and I detest all my sins. Kung gani mo mga cellphone diha, search lang ninyo. Ha? Ang act of contrition, kung kinsay wala dire, i-share lang ninyo, kinahanglan man na siya. Kung di ka hibalo dire og di ka balo dire og kaning Binisaya, ato na lang ta sa English. Hinumdumi na ninyo. Bless me, Father, for I have sinned. My last good confession was last 2 weeks ago. Since then, I committed the following sins. Muna sa ibutang. Muna inyong hinumdumi. Isulat na dito ang inyong mga sala. Hinumdumi nga ang atong mga sala nakaganid lamang diha sa 10 Commandments. Namang goy uban nga ibutang sa ilang huna-huna nga moingon sila nga tungod mong gusto kagawasan bro, nakasala ko dili. Kaya ang Dios na kagawasan. Ang 10 Commandments mo na siya ay, unsa man na, protection para dili ka makalapas sa imong kagawasan. Ang Dios na kagawasan, nga naman di siya kasala. Kung mulapas na gani ka na abusar. For example, driver ko sakyanan, na ako'y 3 tons nga dala. Mulabay ko diha sa Taytayan, nga ang capacity ra na 1 ton. 3 tons man ako. Nakay-kagawasan wala. Nakay-kagawasan mo agi. Pero kung gamiton gani na imong kagawasan nga mo agi, nya mahugno ng Taytayan tungod sa kabugat sa imong dala, di na nakagawasan. Abuso na siya. Kay balo ka nga mo inom ka o bino. Usa ka case pong Red Horse imuhang tungga-tungga na ng gabi eh. Unsa man na siya?
gakamang nakapaguli sa imong balay, wa na gani ka kaila sa imong asawa, sa ngalan. Oh, unsa man na siya, abuso na siya sa pag-inom. Kaya ang ato magong lawas, ang atong liver, 1 glass ra na siya sa usa ka oras makaprocess na siya. Nya ang liver nimo kay imo hamang gipainom og pila ka case mo butang na tulo, di nagkalumos-lumos na to. Perting layaa sa imong atay. Okay, maura man gyud na siya naay limited tanan. Og moingon kang no U-turn, naman kay kagawasan mo U-turn, di ba? Pero mo U-turn ka na, maaksidente yun ka. Mao na sa gitawag og abuso sa atong kagawasan. Mao na nga kinahanglan sa atong kinabuhi karon nga dapat na makahibalo sa 10 Commandments kay mao kanay giya sa atong kaluwasan usab. Responsibilidad nato dili lang ang atong kaugalingon kung dili ang atong pamilya. Ang atong mga anak, responsibilidad na nato nga dal-o nato sila tanan sa langit. Malipay mo nga na dili madala inyong anak sa langit. Hindi dyan mo malipay, di ba? Kinahanglan ninyo na siya sa inyong kinabuhi. Mo bitaw, hinumdum unsay first commandment. Tanawa, ang commandments bitaw, na ano ra na siya, na haum ra na siya sa number. Para di mo malimot. Ang number 1, isipan na ninyo nga, pana. May ka nga, I am the Lord your God, you shall not have your gods besides me. Direct ka sa Ginoo na. Mura na siya pana. Ang number 2, pag kana bitang muluhod ka, nya mutikubo ka, mapurma ka, nag-number 2, unsay pasabot ana. You shall not take the name of God the Lord your God in vain. Nga siya ra gyud gihapon ang imuhang dili ka yan na, you shall not take the name of the Lord in me. Kana bitaw magano bitaw ka? Kana bitaw musumpa bitaw ka sa Ginoo. Mao na siya. Kanang number 3 mura na siya pusas nga kinahanglan jud kag musimba sa adlaw nga Domingo. Ang number 4 kung imuha ng baliktaron ang number 4, honor your mother and father. Ang number 5, kung gunita nimo ng ulo sa number 5, mura na siya sanggot, thou shall not kill. Kung number 6 gani, bastos na siya, di ba? You shall not commit adultery. 6 ug 9, tanawa. Parihar yun na siya, kaulag. Ang number 7, gunita ng ilalom ana, himuan nagkuhit, you shall not steal. Kuhit na siya, pangkuhit ug mangga ba? Ang number 8, mura nag-anjuhos, you shall not, o sama ng number 8, ayaw paghimantay. Ngano mang mura siya anjuhos tungod kay upat naman imong mata. You shall not bear false witness against your neighbor. Mao na siya number 8. Ang number 9 sa last gihapon na siya, you shall not covet your neighbor's wife. Tanawa ra gud ang number. Once na makahinumdum ka sa number, mauna na siya ganid sa 10 Commandments. Ayaw ko nagkalimti. Ang number 10, you shall not covet your neighbor's good. Ang 0 gani, kung gamito na mong 1 o imong kuhiton, pagpangawat di hapon na. Hinumdumin na ninyo, di ninyo makalimtan ang 10 Commandments. Mora ni siya, kinahanglan ta nga magtuon sa doktrina sa simbahan. Kaya ang doktrina sa simbahan, maoy usapod, kay knowledge is power man. Mao ni makaayo sa atong sakit. Kay na ako'y pasyente dito sa bukid noon, nga theologian siya, maestra siya, eskwela siya, theologian po siya. Sa diha nga, gikalimtan na niya ang iyahang mga natunan, giatake na siya yawa, kinawildan siya dire sa office, dire sa adoration. Sa diha nga, girecall na ko tanan ang iyahang mga natunan, na ulian siya. Nibiya ang yawa. Ngano man, once nga naakay knowledge diha sa atong simbahan, mubiya ang yawa nimo. Muna akong gingon ninyo, total conversion. Kung nagamit maganit kaning contraceptives, biyain na ninyo. Kasi magagamit contraceptives dali. Early abortion biya na siya. Hinumdumi. Na ako'y hinumduman nga niingon siya, Brad, ni okay raman ang pare nga bugamit ko contraceptives kay ikaduha na manggod ko gi-CS. Kinsa man pari atawon nga mo okay ana. Walay pare mura siya gi-justify nimo ang sala nga okay. Mo na siya once na magpabilin mo pirmi sa inyong mga sala, mutig-a inyong kasing-kasing.
Mutig ayo na mauna sa epekto sa sala. Bisan pag unsahog wali sa pare palapos na naspika sa dalunggan nimo. Mauna sa delikado na siya kanang contraceptives, tanan nga contraceptives. Ningon sa Brad, withdrawal Brad. Sala po na siya. Mauna limtano na kakayo. Mo paganay pag panilhig nimo giilok ra gani mong silhig nangita na asa ang tong kagwanga to ni paingon. Oh, mura ka gaibot bitaw tanglad bitaw. Oh, magkano na siya? Epekto gihapon na siya. Magamit ka ng implaton, mag-uga imong panit. Init imong ulo, gamay na laman nga sipyat, mura kag iro nga mabanghag na ng imuhang bana, imuhang asawa. Maapil pud ang bana ana, ngano man tinuyuan man na ninyo. Gubot ang inyong pamilya. Wala jud mo'y kalinaw sa inyong pamilya. Mo jud ay mahitabo ninyo. Mo na nga diri sa ato ang office gikinahanglan nato ang atong pagtuo, ang atong pagkasinsero nga moari dire dili ta magreklamo sa atong mga sakit. Higugmaan ninyo ang inyong kinabuhi. Ayaw mo reklamo sa Ginoo kung unsa may nahitabo sa ato ang kinabuhi karon. Kay naay purpose ang Ginoo sa tanan. Kung unsa may gani gihatag sa Ginoo diha nimo dawata kana pinaagi sa gugma. Once na kay gugma og pagtuo diha sa imuhang kinabuhi karon bisan pa og nagkapobre nagkaitlog-itlog nagtrabaho didto sa imong umahan ug na kay gugma ana dako kaayo ka og value na kay value diha sa Ginoo. Ang imuhang tanan nga hinaguan imong tulo sa singot na nay value sa Ginoo. Ayaw bitaw palabya ang adlaw nga wala kay gugma kay wala kay puntos ug merito sa Ginoo ana. Kay moabot sa ang panahon sa last judgment kung matubang sa Dios ang tan-awon sa Dios unsa na may ang atong maayong binuhatan mo dito man sa Dios ang magpabilin nato ang atong mga sala. May dili mangutana ang Dios kung pila ang imong income karon diri sa kalibutan. Dili mangutana ang Dios nga pila ka degrees ang imuhang nakabot sa kalibutan, may problema di ba? Ug naa man ganita na gasa na sa Ginoo. Pero ayaw ka na gamita sa pagpanghinambog. Nga may pako kay sa akong silingan nga nagkamang. Ayaw. Oh, pagpangyatak na siya sa katungod sa uban, sa dignidad sa tawo. May pako kay naay sakyanan sila gabaklay lang tawo ni po nimo pasakyon. Oh. Manghatag manggani ka og pagkaon kato pong nagkapanos-panos na pwede pa ni Brad okay pa ni inita lang sa diha nga galuto kag humba perting daghana wa gyud na nimo taga sa diha na nga hapit na napanos imuha na pwede pa ni Brad kaya pa ni madala pa ni smile kung inana magani ang malipayon ta ni ana sa ato ang kinabuhi wala gyud tay puntos ug merito sa Ginoo. Nagikinahanglan jud sa atong kinabuhi kung ganiron lang nato ang 10 commandments bitaw magdugay ta mahuman. Pero kung atong ibutang sa atong kagugalingon nga ang gugma, ang prudence nato sa atong kinabuhi unsa may prudence pagtimbang-timbang unsay maayo ug unsay dili. For example, okay ba nga mopalit ko ani nga sobra nga halos dili naman kaya sa akong budget ayaw sa. Basin og ang imuhang budget lang ana, ang imong kwarta sa usa ka semana 3,000. Ipalit pa na nimong cellphone? Unsa may imong makaon? Luoy kay imuhang mga anak. So inana na kay prudence sa imong kinabuhi. Kinahanglan ng pagtimbang-timbang ha sa tanan nga desisyon sa atong kinabuhi. Kay once nagani ka na sa sala, wala na. Blackout na tanan ang imuhang hunahuna. Dili nakaka hibalo kung unsay matarong ug unsay dili. Mo nay nahitabo ni adan og ni iba. Kinsa man ay gahatag nimo pagka ato si tas iba ay mura na sila kariton. Ngano man murag kariton nagtulod-tulod ba? Epekto na siya sa sala. Kana magtulod-tulod sa kung kinsay sadaan mo nay mahitabo sa atoa. Mao na nga diha sa atong pamilya kay ang unang giguba manggod sa yawa ang pamilya. Si Adan o si Iba giguba gunang pamilya. Kabantay mo, gitintal si Iba.
naguba ang pamilya. Girestore ni Kristo. Tanawa ra gud, gikan sa uno edad ni Kristo hangtod sa 13, wa kay mabasa diha sa Biblia sa 14 hangtod 29. Wa kay mabasa asa man si Kristo anang panahona naa siya sa pamilya. Girestore niya ang pamilya nga naguba tungod ni Satanas. Nitahod si Kristo sa iyang amahan ug sa iyang inahan kung unsa man ganay isugo niya bisag Dios na siya. Pagsag-ob mangganay sa tubig, paglimpyo sa balay, pagpanday, iyan ang gibuhat tungod kay gihigugma niyag maayo ang iyang amahan ug ang iyang inahan. Mao na sa atong kinabuhi karon, once na muanhi ta sa office, dapat ang atong pamilya nagkahiusa una. Kung ikaw rin ang umpisal niya dito pud ang imong pamilya mga badlungon pud kayo. Unsa mahitabo ana? Way hiling nga mahitabo. Magsigin lang kag panghiling, wa kay hiling, wa kay kayuhan. Mao na nga unaha ang imuhang pamilya. Una ka moari diri sa office. Kung ganahan ka nga makadawat ka sa tinuod nga kaayuhan diha sa sakramento, ano sila, hugpunga sila tanan dito sa simbahan. Kung naa manggani dili manggani mo ato simbahan iampo ginag maayo pugkalad ka ra pod kay mo rebuild imong anak-anak. Hinay-hinaya siya pagtambag. Kanang inyong bitang mga sacramentals bitaw dako kay nagikatabang. Kung inyong dispenser dito hulugin nag-asin o ipabless na ni padre, makainom na sila tanan mahuwas-huwasan na mga yawa na nanggakarga nila. Wata kabalo nga moabot sa panahon nga bagbag-o sila. San Agustin bitaw, dugay nga panahon inampo siyang mama. 40 years niyang inampo. Pero nagbag-o gihapon nahimo pang banggiitan nga pare sa simbahang Katoliko o obispo. So inana ang ato ang buhaton, ang atong pamilya, atong dalon sa sakramento kay mao kana naa diha ang kaayuhan diha sa atong pamilya. Kay mao man kana ang giguba ni Satanas dito sa Eden, mao kana atong i-restore sa pagbalik sama ni Kristo nga gi-restore niya ang iyang pamilya. Si Padre, may buntag Padre. Morning. So intervene sa ko kaliyo ha kanang aning magigipang lecture nila ni brother kay party magyud siya sa healing process, pero ang pinaka-essential po pag-ayo is ang sacrament of reconciliation, no? Kumpisal na padili ta madugay sa aton niya October ba ko 12 ang ato pamagi sa pagpangumpisal kay mao man ni requirement moingon mo your last confession karon sa ato siya. 5 years flat na pader, duha na katuig, 20 na katuig, o may pang badyo ko'y kumpisa pader. Mao ba, watay mahimuan na. Ikuman, pagkuman na, diso sa sala. Ayaw na pagbaybay og mga, diso sa sala, kabatan ko, daghan sala tanan. Kay, napabayay, uban nga hulat ninyo, di ba? So, mo na siya. Dili ato ang gihimo ingon ani Brad nga brief lang nato. Tungod kay pwede pa man gud na uban nga gusto pud sa share daghan. Pero dili na sa confession, spiritual direction na siya. So we have to separate that one, no? Mo na sa confession para nga ma-accommodate nato ang tanan gyud og katong moabot pa. So we are going to follow the instruction, ha? Okay. Pwede na mo mga iniksuda ko din mo, sulod na mo. Okay, thank you. So inani na lang, paglinya mo dire, kay si Padre, andam na siyang magpakumpisal. Puli-puli lang ha. Ayaw mo pagubot. Ako man to'y sunod ni ano. Ikaw nag-CR man ka. Ay, ginana, bitaw, magubot yun mo. Imbis na mangumpisal mo, wag yun mo, tarong pangumpisal na. Mo na nga, hinahinay lang mo ha. Moingon as Padre, nanam as Padre sunod, kinsay ganahang mo, dire, kumpisal ha. Pag hinulsol mo, hinumdumi ang inyong mga sala, katong mga nakalimtan ninyo, ilista yun na, ayuhag yun na, hunahuna, mahunahunaan, magganay na ito, numbers, vertes, siguro, unsa pa ganun yung mga sala. Basta ha, sala, ray, isulti ni Padre. Ayaw na inyong silingan. Atong silingan ako, Padre, nangawat, manggutog daghan pa kang isulti. Ayaw na. Sala ra, nangawat ka, nangawat.
O nakapanglibakan, libak. O nangabit ka, nangabit. O ayaw na. Ayaw na siya. Nasuko ko sa akong mga anak na. Kasuko. Nakalagot. Anara, ditso sa punto. Ha? Kung magputol kag saging lukata ang ugat, ayaw nagputla kay mutubo ra gyapon na. O so inana ha. So naghulat na si padre kinsay una, mo ano na mo, sulod lang. O tapos sinumdumi yung mga salaha, mo ayaw mo pag ano kaning naigugma ha. Basta akong giingon ninyo gugma. Basig magtinukluray ra mo diha, galisod ra ba moglakaw, samutan gyud na. Basig inyuhang i-blame ang case minister kay niuli mo nga wa gyapon mo naulian. O sige, nga hinahinay katong mga lugos kalakaw dala sa sulod unya ibilin unya pagkahuman kwa basig magkamang niya na paggawas. Ha? Oh. Hinahinay lang. So daghan kayong salamat ug ato ang ihatag ang sunod nga talk sa uban si Brad Jesus siguro ha. Sige. Daghang salamat niyong tanan.